Alam ko masyado akong bukal. I don't know if it's too much, if I'm being too much. This is the first time I like someone this way. Kaya gusto ko lang na sigurado kang gusto kita. Dear Amihan Stories presents My Lover is a Secret Billionaire. Written by Eya. Halos malukot ang mukha ni Sophie nang bumuga na makapal na usok ang dumaang jeep. Diretso iyon sa ilong niya dahilan para mapabaling siya ng ilang beses. Awa naman hindi pa nagsisimulang araw ko sira na agad. Bulong niya sa sarili. Tinawanan siya ni Luisa, ang pinsan/best friend niya. Kung sinagot mo na si Dennis, edi sana matagal ka nang nasa magarang four wheels, the aircon, may music playlist tapos pwede mag-drive-thru anytime. Pangalas ka nito habang winawasiwas ng kamay ang usok. Che, parang sapat naman ang kotse niya para makuha ang puso ko. Taray, super purita pero napaka-juicy. Halakhak ni Luisa. Pabirong kinurot ni Sophie ang braso ng pinsan. Ganyan talaga dapat Porke mayaman, bibigay ka na agad. Paghirapan niya ako, aba. Parehong mula 2:00 ng tanghali hanggang 11:00 ng gabi ang shift nila. Kung saan pa umikot ang tricycle kanina tapos nasiraan pa. Kaya ganoon na lamang ang pagmamadali nilang maglakad. Liliko na sana siya sa kanto patungo sa company building ngunit biglang hinila ni Luisa ang kanyang braso. Sophie, kotse ni Dennis Di yan girl, wala siya rito. Ang text sa akin, may family outing sila ngayon. Tignan mo nga muna. Pilit nito. Bagay na nakumpirma niya. Pero imposible. Nakapark iyon malapit sa hotel. Matunog ang singap ni Luisa habang seryoso naman ang kanyang mukha. Lumabas si Dennis mula roon at may babaeng nakalingkis sa braso nito. Tara na. Walang emosyong ani Sophie. Sandali, sasampalin ko lang. Maliligaw mo palang may kabit na agad. Tara na Luisa, late na tayo. Pag-aaksaya mo pa ng oras yan. Kunwari unbothered na aniya. Kahit sa loob-loob ay dismayado siya. Sumalampak si Sophie sa cubicle pagdating sa opisina. Pareho silang nagtatrabaho sa Sky Telco ni Luisa. Technical support representative siya habang admin assistant naman ang pinsan. Kahit wala sa mood, pinilit niyang magtunog masaya sa kliyenteng tumawag. Thank you for calling Sky Technical Support. This is Sophie speaking. How may I help you? Anya. Sayang lang ang pera ko sa inyo. Wala pa rin ako internet hanggang ngayon. Ano ba yung LOS na yan? Abala sa trabaho ko. Anang lalaki sa linya. Pasensya na po sa inconvenience, sir. Loss of signal po ang ibig sabihin yan. Kapag kulay pula po ang ilaw ng modem, may problema sa linya. Please hold on for a second. Titingnan ko po ang report ninyo. Mabilis ang daliring tumipa siya sa keyboard. Hello, sir? Ongoing pa rin po yung line maintenance sa area nyo. Usually po 24 to 48 hours ang restoration activity. Kapag maayos na po, usang babalik ang signal. Makikita niyo rin po yun kapag steady ang green lights ng modem. Paliwanag niya. Ang tagal. Mabuti pa lumipat na lang sa ibang telco. Patuloy ang reklamo ng kliyente. Akmang sasagot na siya nang patayin nito ang tawag. Mariin siyang pumikit sabay hinga ng malalim. Ay, kalma girl. Unang call pa lang for today, bigtas ng pasensya mo. Bulong niya. May humatak ng upuan sa tabi niya. Kahit hindi niya lingunin, sa suwabing pabango pa lang nito, kilala na niya kung sino ito. Oh, nabuhay na si Prince Charming. Ayos akong sumulo sa lahat ng calls mo kahapon. Kung maka-absent anytime, daig panganak ng may-ari ng kumpanya. Angel niya kay Briggs. Pangising-ising nilabas ito ang iced coffee at inabot sa kanya. Sorry, babawi ako ngayon, promise. Nakakalokong tumawa ito. Pasalamat ka talaga. Anya saka tinanggap ang kape. Trainee niya si Briggs. Magaling naman ito kung tutuusin, kaya lang ay napaka-chill sa buhay. Basta na lang a-absent. Ewan niya kung tatagal ang lalaki gayong mahigpit ang team leader nila. Sinilip ni Sophie ang cellphone ng mag-15-minute break. Tumabang tuloy ulit ang pakiramdam niya. I got something pasalubong for you. Kailan tayo magkikita? I missed you. Message yon galing kay Dennis. Ang kapal. Tahimik niyan singhal. Dali-dali siya nag-reply. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Do you really think maloloko mo ko? Wala ka sa family outing, tama? Nakita ka namin sa hotel kasama yung babae mo. I don't want to see you again.
Dismayado si Sophie dahil kaibigan ng turing niya kay Dennis. Nagkakakilala sila sa campus event. Communication graduate siya at architecture naman ito. Paanong tila anghel ito kapag kaharap siya tapos ay may nilalandi palang iba, ni hindi man lamang siya inirespeto. Are you okay? Galit ka pa rin ba sa pagsalo mo ng calls ko? I thought we're good now. Narinig niyan tanong ni Briggs. For your information, Prince Charming, hindi sa'yo umiikot ang mundo ko. Pabalang na sagot niya. Bagay na ikinatawa nito. Ouch! Inubos niya ang biskuit na hawak saka bumalik sa cubicle. Why so harsh? Pahabol pang sabi ni Briggs nang maupo sila. Ika-third anniversary ko na rito, pero ang snack same brand pa rin ng plain biscuit hanggang ngayon. Umay na. Mahina niyang reklamo. Malawak ang ngiting tumango si Briggs. Sasagot pa sana ngunit may customer na sa linya nito. Thank you for calling Sky Technical Support. This is Briggs speaking. How may I help you? Inayos si Sophie ang headphones saka tinanggap ang reklamo ng mga customer. Ilang oras pa, dinner break na. As usual, nagtimpla ulit si Sophie ng kape para maging dilat hanggang mamayang alas 11. Binalikan niya lunch box sa cubicle. Kumunutan noon niya matapos matanaw si Luisa sa labas sa salaming dingding ng office nila. Girl, hindi ko sasayangan ng dinner break ko sa kung ano man yung chismis mo. Salubong niya agad dito. Gaga, si Dennis sa labas. Pinapabigay ito. Ani Luisa saka iniabot ang isang paper bag. Ayoko, sa'yo na. Mas lalong ayoko. Inis niyang kinuha yun at saka lumabas. Deadma siya ng saway ni Luisa. Saglit siyang luminga-linga bago napansin ang blinking headlights ng pamilyar na kotse. Sabi na nga ba, hindi mo ako matitiis. Nakangiting bati ni Dennis paglabas mula sa kotse. Mahirap bang intindihin ang I don't want to see you again? Tanong niya sabay hagis ng paper bag sa hood ng sasakyan. I've been loyal to you for 2 years. Kaibigan ko lang yun, Sophie. Wala akong pakialam. Hindi ako tanga, Dennis. Aalis ka o tatawagin ko si Kuya Guard. You can just show me away. 2 years ang ginugol ko sa'yo. Tingin mo ganun kadali yun? Tila sumbat nito. Wow! Parang kasalanan ko pa. Nasira ng tiwala ko. Ngayon pa nga lang sinungaling at may ibang babae ka ni. Umaasa ka pa talagang may chance pa tayo? Unbelievable ka pala. Please leave and don't disturb me anymore. Tinalikuran niya ang lalaki ngunit pinigil nito ang braso niya. Makinig ka muna, Sophie. Hey, what's going on here? Singit ni Briggs sa kanila. Wala, dude. We're just talking about us. Bitawan mo ko, Dennis. Anya. Namilog ang mga mata niya nang padarag na tinanggal ni Briggs ang pagkakahawak ni Dennis sa kanyang braso. Teka nga, ano bang pakialam mo? Kinuwelyuhan ni Dennis si Briggs. Boyfriend mo ba to, Sophie? Tanong ni Briggs. Mas matangkad dito ng ilang pulgada kaya hindi man lamang natinag kay Dennis. Hindi. Tugon niya. Hindi naman pala eh. So anong problema mo? Mariing sa ni Briggs saka madaling inalis ang pagkakakuwelyo ni Dennis dito. Sino ba to, Sophie? Tignan mo, you blame me as if you're faultless here. Pinaasa mo ko, pinagintay mo ko na matagal. O may baka rin palang pinagkakabalan bukod sa trabaho. Panga ako sa nito. Magdidikit na yata ang mga kilay niya sa sobrang inis. Sandali lang ang dinner break. Kapag tumagal sila roon, siguradong makakatawag na sila ng atensyon at ayaw na ayaw niyang maging pulutan ng chismis. Kung yan ang iniisip mo, umalis ka na. Taboy niya rito. It's true then. Itong lalaking tong pinagkakabalan mo. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi. Hiyaw nito. Oo, kaya umalis ka na. Inis niyang sambit. Tuluyan na niya itong tinalikuran. Narinig niyang pagharurot ng kotse nito palayo. Samantalang sinabayan naman ni Briggs ang kanyang lakad. Nag-thumbs up siya kay Luisa nang madaanan niya. Thank you. Maikling sabi niya kay Briggs. Malapit na sila sa floor ngunit wala itong imik. Pagbaling niya rito, kulang na lang ay magugistar ang mga mata nito sa bumalandrang pagkamangha doon. Sumimangot si Sophie sabay hampas sa balikat na lalaki. Hoy, huwag mo sabing naniwala ka sa drama ko kanina. Scripted yon, Prince Charming. Sakalang gumuhit ang ngisi sa labi ni Briggs. Of course, I know that. Natatawa ngunit namamangha pa rin usal nito. Loko pala niyang si Dennis. Nasusuka ako tuwing maalala kong green flag ang tingin ko sa kanya noon.
Busangot ang sabi ni Luisa habang umunguyan ng pandesal kinabukasan. Saktong 12:00 ng tanghali nang magising sila. Parang nagbago ng sense of time ng katawan nila. Ang umaga ay gabi at gabi naman ang umaga. O diba, mabuting at sigurista ako. Ani Sophie. We, kahit saglit ba hindi ka nagagusto sa kanya? Umiyak ka na nga kung gusto mo. Nabulunan tuloy siya. Girl, mukha ba akong hibang? Change topic na nga. Hayaan mo na siya kung saan lupalop man siya naroroon. Napahalakhak si Luisa. Ay pagod na ako. Ginagawa ko lang entertainment yung nangyari. Nang magkadrama naman ang boring kong buhay. May sumagot na sa mga application mo? Usisa niya saka sumimsim ng kape. Alaws, ayoko na. Paano kung natagalan mo to for 3 years? Mag-iisang taon pa lang suko na ako. Halos napasimangot ang babae. Nauna si Sophie sa Sky Telco habang nakailang job hopping pa si Luisa bago na-hire sa company. Namalayan ko na lang. Maisa man ang sahod at benefits doon. What if mag-resign ako tapos wala akong makuha trabaho agad? E di nga. Anya. Kung si Luisa ay only child at spoiled, siya naman ay typical na breadwinner. Pinag-aaral niya ang 2 kapatid na sa poder ng Tio Robert at Tia Jocelyn na mga magulang ni Luisa. Bakit pa ayaw mong humingi ng tulong kay Tita Denny? Mahinang tanong nito. Humirap lamang siya sa hangin sabay subo ng tinapay. Ilang teammates ang kasabay ni Sophie sa elevator pagpasok sa trabaho. Nakahinga siya ng maluwag dahil kalmante ang ambience. Ibig sabihin, walang iba nakakita ng drama niya kahapon. Puwera siyempre kay Briggs, nang umiti agad na mapang-asar pagkakita sa kanya. Himala, ang aga mo ngayon, Prince Charming. Bati niya rito. Babawi nga ako, di ba? Anang lalaki. Dapat lang no, kukutusan kita kapag umabsent ka ulit. Biro niya. Lumawak ang ngisi ni Briggs. Nagsimula na silang sumagot ang calls. Hello, papacheck ko lang sana kung bayad ng bill ko. Anang ginang sa kabilang linya. Sure ma'am, pwede ko po makuha ang account number ninyo? Tugon ni Sophie sa tinipa numerong ibinigay ng kausap. Nag-reflect na po ang payment sa account niyo, ma'am. Wala na po kayong balance. Dagdag niya agad. Ganun ba? Salamat. Saka namatay ang tawag. Huminga siya ng maluwag. Himala rin. Walang nakikipag-wireless sa akin ngayon. Anya. Napansin niyang napakamot ang santido sa Briggs. Please stay on the line while I connect you to my team leader. Ani Briggs sa kliyenteng kausap. Sandali pa napatitig si Sophie sa side profile nito. Umiwas siya na lumingon pabalik ang lalaki. Sakto namang may inbound call kaya sinagot niya agad. Nung bagong salta si Briggs, may mga nag-volunteer sa floor para maging body coach nito. Pero siyang inatasan ng team leader. Dinadaan niya sa biro kahit ang totoo, intimidating ang lalaki. Confident ito. Maayos ang communication skills at laging banat ang polo na suot na para bang may baong plan siya sa bag nito. Kumusta, Prince Charming? Iyon ang kusang lumabas sa bibig niya nang unang kausapin si Briggs. Corny man pakinggan, ganung level ang arrive nito. Tila matikas sa prinsipe. Thank you for calling Sky Technical Support. This is Sophie speaking. How may I help? Napatigil siya matapos mawala ang caller. Normal na iyon. Pansin niyang naresolve ng kung anumang issue ng client sa linya ni Briggs pero naroon pa rin ang team leader na si Jovet. Ang galing mo, Briggs. Such a fast learner. Puri nito. Magaling din kasi ang coach ko, TL. Ani Briggs. Sumulyap si Sophie at pareho nakatuon ang mga ito sa kanya. Bola. Nakangiwing Anya. Dahilan para magtawanan sila. Sophie, request naman palit tayo. Ako naman ang magko-coach kay Briggs. Mag-alibay ka na lang kay TL. Bulong ni Marion. Nakaabang ang babae sa labas ng restroom nang mag-CR siya. Gulat naman ako, girl. Singap niya. Sorry, hindi ako makahanap ng tiyempo eh. Magkalapit kasi kay ni Briggs, baka isipin desperada ako, ma-turn off pa. Anito. Gaga, sana nun ka pa nagsabi. Kanina lang pinuri ni TL si Briggs, ano pang i-coach mo? Kainis, close na kayo diba? Swerte mo, Bax, may girlfriend ba siya? Ungat nito. Aba, malay ko. Tanong mo, please, tapos reto mo ko kapag wala. Kung meron, aray ko. Bumungisngi si Sophie. Oh sige, kung single, reto kita. Anya, tubili si Marion. Talaga, sure yan Ayusin mo, Sophie.
Makautos? Taas kilay niyan sabi rito. Natatawang hinampas ni Mario ng braso niya. Ilibre kita anytime. Anito. Sabay sila lumiko patungong pantry para sa ilang minutong break. Para nagdiningning ang mga mata ni Sophie nang maging makulay ang available snacks doon. Ang dami yatang himala ngayong araw Biruin mo girl, may bagong snacks. Chips, assorted biscuits, sandwich at may sweets pa. Bulalas niya. Kaka-deliver lang yan. Check mo yung cooler, may bagong drinks din. O yung usapan natin Pahabol pa ni Marion sabay alis agad. Magtataka pa sana siya sa biglang kilos ito na makitang papalapit si Briggs, kaya pala aligaga ang babae. See? Natupad na rin sa wakas ang dasal ko. Ani Sophie. Dinampot ng lalaki ang isang sandwich at kumagat doon. I love tuna. Komento nito. Tuna? Ay, oo nga. I heard may freshly baked bread at pasta rin. Buongga, bakit kaya? May sakit ang management, no? Tapos, na-realize silang last chance na nilang gumawa ng kabutihan. Pangalas ka pa ni Sophie. Hey, that's so mean. Nagkabit-balikat siya. Pati ang mga kasamahan ay ganun ang reaksyon sa pagkain. Are they that cruel? Have you considered na lumipat sa iba? Curious ang tanong ni Briggs. Shh, may makarinig sa'yo. Siyempre, oo no. Mahirap lang mag-take rest sa panahon ngayon. Kaya takot akong umalis ng walang backup. Kulang pang ipon Mahinang aniya sabay kuha ng biscuit at chips. Bakit? Ikaw? What about me? Ani Briggs. Oh, what about you? Bakit gusto mo rito sa Sky? Career exploration. Tipid itong sagot. Wow, big words. Natawa si Briggs. Maya-maya pa ay kumunot ang noon nito. Ginugulo ka pa rin ba na lalaking yun? Hindi na. Thank you ulit. Anyway, single ka ba? Diretsahan niya ang tanong. Biglang napaubo ang lalaki. Kukuha ko ng tubig. Bulalas niya. I'm fine. I just didn't expect that question from you. Natatawan sa adito. Walang mali siya, Prince Charming. May nagpapatanong lang, no? Pakisabi sa kanya, I'm single and free. Suwabeng ngisi nito. Good job, everyone. Ingat kayo pa uwi. Anong TL pagkatapos ng ship ni Sophie. Pasimple siyang humikab. Sabay mo ulit si Luisa? Tanong ni Briggs. Oo, lagi naman. Una na ako Wait, sasabay na ako. Pigil ni Briggs. Napalingon tuloy ang ibang kasamahan nila. Biglang umingay ang panunokso ng mga yon. Magsitigil nga kayong lahat. Patahimikin na natin ang gabi. Angel ni Sophie. We, namumula ka nga Gatong ni Dayan na nasa katapat niyang cubicle. Seryoso ka te? Hindi ako namumula kasi paubos na ang dugo ko. Humagalpak tuloy ito ng tawa. Tinapos na talaga ni Sophie ang pila. Kunwari bumulong ngunit halatang nagparinig si Gina na katabi ni Dayan. Enough na guys, ingat kayo. Tumatawang sa body Briggs. Nang makalabas mula sa elevator ay nakaabang na sa lobby si Luisa. Pumara na ako ng tricycle kanina, naghihintay si Manong sa labas. Tukoy nito sa tricycle driver. Ay, salamat girl. Tara na. Take her, Sophie. Pahabol ni Briggs. Ako walang taker? Biro ni Luisa rito. Ikaw din, Luisa. Napakamot sa sentido ang lalaki. Kumaway pa siya bago sumakay sa loob ng tricycle. Ingat ka rin, Prince Charming. Bagsak ang katawan niya sa pagod pag-uwi. Kinabukasan, nagising siya sa kalabog ni Luisa sa pinto. Kakain na, Sophie! Maaga pa naman! Hiyaw niya pabalik. Maaga ka dyan, 12:00 na! Namilog ang mga mata niya sa gulat. Bumalikwas tuloy siya paalis sa higaan. Nag-order na lang ako online. Nag-crave ako ng buffalo wings Sarap. Nanamnamin ko sana kaso malilita tayo. Oo, kaya kumain ka na. Utos sa Luisa. Patapos na si Luisa sa pag-makeup, binilisan naman ni Sophie ang pagkain at paghuhugas sa pinggan. Pagkatapos ay dali-dali siya naligo at nagayos. Tinitrain mo pa rin ba si Briggs? Tanong ni Luisa habang sinisipat siyang mag-lipstick. Hindi na, magaling na rin yun. Si Tia na mismo nagsabi. Bakit? Wala naman. Crush mo no? Asar niya rito. Huy, huwag mo akong baliktarin. Ako ang magtatanong yan sa'yo. Nakapamaywang nitong singhal.
Gaga, nadala na nga kay Dennis eh. Makuha ko pang magka-crush. So, si Bricks ang may crush sa'yo? Malay ko, malilita tayo kung ano nung kababalaghan yung tinatanong mo. Anya. Asus, lagi nga kayo magkadikit. Prince Charming pala ikaw ang princess ganon? Nangasi mamukha niya. Dinampot niyang pabango saka inispray kay Luisa. Bantot! Humahalakak na umiwas ang pinsan niya. Hanggang sa makarating sa company building, inaasar pa rin siya nito. Kapag may nakarinig sa'yo, ewan ko na lang talaga. Babay na! Sad niya sabay sakay sa elevator. Kakalabas pa lang niya mula sa elevator, sinalubong na siya ni Marion. Akala ko ba irereto mo ko kay Bricks? Uunahan mo pa pala ako. Nakasimangot itong sabi. Kalma, hindi pa nakakahinga ang tao, kadarating pa lang oh. Sorry, pero single daw ba? Tanong pa ni Marion. Single and free. Pag-uulit niya naman sa sinabi ni Bricks kahapon, pigilan tili ng babae. Bakante pang upuan ni Bricks nang marating nila ang pwesto nila. Muntik niya pang maibugan tubig na ininom matapos makitang hinarang ni Marion si Bricks sa hallway. Hala siya, bulong niya. Rinig niya rin ang singhapan sa paligid. Halandi ni ate girl. Ani Gina. Uy Sophie, inaagawan ka oh. Turo naman ni Dayan. Inekis niya ang braso sa harap ng dibdib sa kamaring umiling. Ewan niya sa sinabi ni Marion pero bakas ang disappointment sa mukha nito habang may sinasabing kung ano si Briggs. Ngunit gumuhit agad ang ngiti sa labi ng lalaki pagkakita sa kanya. Good day team! Everyone's here I see. I'd like to inform you na approve ng HR and team building natin. Magpapabuta ko sa group chat ng places within the budget. Balita ng TL. Umugong ang excitement sa floor. Sumenyos naman ng TL na simulan ang trabaho. Sasama ka ba, Sophie? Tanong ni Bricks nang mag-break. Depende eh. May tuna sandwich ulit to. Paborito mo to, di ba? Alok niya. Ngumiti naman ito sa kayon kinuha. Ang saya mo, no? Natatawang puna ni Sophie. Araw-araw naman ako masaya. Anong sinabi mo kay Marion? Bakit nakasimangot yun? Hindi mapigil ang usisa niya. Wala naman. Damot. Luminga-linga si Sophie sa paligid. Hindi na kasi nangulit ang babae sa kanya. Ibinalik niyan tuon kay Bricks nang tumawa ito. Are you trying to be a matchmaker? Hindi Pagsisinungaling niya. Ni hindi pa siya nagiging tulay ni Marion, pinutol na agad ni Bricks ang posibilidad. If you say so, but I don't like it when a woman makes the first move. First move? You mean, nag-confess agad si Marion kanina? Ang bilis naman. Bulong pa niya sa sarili. Tinitigan siya ni Bricks na naniningkit ang mga mata. Sabi ko na nga single and free ha. Yung sinabi ko sa'yo, sinabi mo rin sa iba. Anito. Napatras si Sophie pero water dispenser nang nasa likod niya. Okay, sorry. Plano ko lang ireto si Marion sa'yo. Oh, may masama ba? Single naman kayong dalawa. Ikaw na rin nagsabi, free ka. Oo, single and free para sa'yo. Tila wala ng pagtatama dito. Natigilan siya sa narinig. Single and free para sa'yo. Nag-reply yon sa utak niya ng ilang beses. Ilan segundo siya napatitig kay Bricks. Nakangat ang kilay nito habang nangingiti. Baka pwede munang uminom. Mabibilaukan yata ako sa kaswitan niyo. Tikim ni TL Jovet. Ano sweet? Hindi kami sweet TL no? Gumilid siya at pasimpleng hinampas ang braso ni Bricks na nooy patawa-tawa lang. Loko, tigilan mo nga ako. Mahina singhal niya rito. Nakauwi na sila ni Luisa sa tinutuluyang apartment pero ang senaryo kanina, iniisip niya pa rin. Sinilip niyang group chat, resort at farm ang options si TL. Saktong may pumasok na mensahe. Anong pipiliin mo? Si Bricks yun. Sa halip na mag-reply ay nag-backread siya sa unang palitan nila ng mensahe. Wala namang mali siya nung una. Pero dahil sa sinabi nito kanina, biglang flirting tuloy ang tingin niya sa pag-uusap nila. Ayokong sumama. Reply ni Sophie. Nagsend naman ang malungkot na sticker ang lalaki. Kainis? Pigil ang iting usal niya. Biglang sunod-sunod ang messages sa group chat. Guys, vote na! Huwag KJ, sumama lahat. Si Dayan yun. Bricks, vote na! Segunda naman ni Jason. Sorry guys, I can't join. Message ni Bricks.
Tas kilay na nag-vote si Sophie sa resort gaya na majority. Wala pang ano-ano ay nag-vote din si Briggs doon. I changed my mind. Looking forward to the activity. Biglang chat ng lalaki. Dumiin ang kagat ni Sophie sa labi. Maya-maya pa, may personal message si Briggs sa kanya. Pinaglalaroan mo ba ako, Sophie? Kumawala tuloy ang malawak niyang ngiti. Hindi na siya nag-reply. May kung anong kuryente at kumiliti sa sulok ng kanyang dibdib. Ano ba? Magtigil nga. Galit niyang bulala sa sarili. Hoy, napapano ka? Saway ni Luisa sa kanya. Ha? Wala. Pinag-uusapan lang namin ng teammates ko yung team building. Good night na girl, matulog ka na rin. Magaan ang gising ni Sophie kinabukasan. Pamilyar sa kanya ang partikular na nararamdaman. Loko yun ah. Friendly pa naman ako sa kanya. Yung pala, type ako. Pailing-iling niyang bulong. Sophie, may chat ba sa'yo sina Axel? Tukoy na Luisa sa kapatid niya. Hindi ko na-check. Bakit? Okay ka lang? Anya na mapansing kabado ito. Kinokontak ko kasi si Mama. Nag-away kasi kami sa tawag nito nakaraan eh. Alam mo naman yun, ang tanda ko na binibaby pa rin ako. Nasagot ko tuloy. Oo, hindi mo na makontak si Tia. Umiling ang pinsan. Saglit, ay meron nga hala. Bulong niya matapos mabasa ang recent message ni Axel. Umuwi ka raw muna, inatake raw ng high blood. Automatiko na pahikbi sa takot si Luisa. Hinatid niya ang pinsan sa terminal. Niyakap niya pa ito bago magpaalam. Balitaan mo ko ha. Bili niya rito. Nang makabalik sa apartment ay kinontak niyang kapatid. Axel, ang ate Luisa mo. Abangan mo muna sa bus terminal. Bumabiyahe na siya ngayon. Huwag kayong pasaway ni Kael ha. O sige ate, maayos naman na si Tia. Pinainom na ng gamot. Narinig ko nagsagutan sila ni ate Luisa sa cellphone. Tapos yun na, bigla na lang natumba. Sumama yata ang loob. Sumbong nito. Si Kael, nasan? May group project. At ikaw? Nasa bahay, may group work din kami pero hindi pa ako makalis. Sumaglit si Tio sa babuyan. Nga pala, pwedeng padagdag ng allowance, te? Wow, makahingi ng increase, wagas. Siguraduhin mo hindi nagagasa sa luho, Axel, ah. Oo, tsaka nayari naman kami. Kapag may bills dito, nag-aabot ako kahit ayaw tanggapin nila Tio eh. Nagilty siya bigla. Kapag nakagraduate ako, susunod ako sa iyo ate. Sana magkita kami ni Mama dyan sa Manila. Dagdag pa ni Axel. Bigla siya nawala sa mood. Hinayaan na lang niyang kapatid sa munti ngunit imposible nitong pangarap. Sige na, ingat kayo dyan ah. Magpapadala ako mamaya. Bantayan mo si Kael. Ikaw ang kuya, ikaw maging bigger person. Oo ate, ingat ka rin dyan. Halo-halo na tuloy ang emosyon sa kaibuturan niya. Muntik pa siyang malit sa trabaho. Medyo hiningal siya kakatakbo patungo sa floor. Under maintenance palang elevator. Reklamo niya at naupo sa pwesto. Sandaling umalis si Brick sa pwesto at pagbalik, may dala ng isang baso ng tubig para sa kanya. Thank you. Bulalas niya ngunit napahinturin at tinitigan ng tubig. Lah, may mali siya na to, di ba? Anya sa sarili. Malinis yan, papainumin ba kita ng marumi? Sayang. Aminado si Sophie na may epekto nga si Brick sa kanya. Kaya lang, matapos ang nangyari kanina at ang pag-uusap nila ni Axel, naalala niya ang priorities niya sa buhay. Hindi kasama ang umibig doon. Mabuti nga, hindi din siya ginulupan ni Dennis. Pero may katotohanan ng sumbat nito na at some point, naging paasa nga siya. Sophie, you okay? Nag-aalalang tanong ni Briggs. Hindi naman siya manhid. Ramdam niyang dumadamoves ito. Kahapon niya lang talaga napatunayan matapos ang single and free remark ng lalaki. Pero mas mabuting deadmahin na lang kaysa i-entertain dahil alam niyang hindi niya rin kayang panindigan sa huli. Oo, thank you. Anya at sa halip na pansinin pa ito ay tinutukan na niya ang computer. Natapos ang trabaho ng occupied ang isip niya kung ano na nangyari kay Luisa. Sophie, pasabay. Habol ni Brick sa kanya. Tinokso tuloy ulit sila ng katrabaho. Pansin niyang pag-irap ni Marion sa hindi kalayuan. Nauna sila sa elevator. Ang tahimik mo ngayon ah. Are you really okay? Mahinang tanong na lalaki. Oo naman, tahimik naman talaga ako. Tanggi niya. Now, you're joking. Paglabas sila mula sa elevator ay tuloy pa rin ito sa pagsalita kahit dry ang sagot niya. Wala si Luisa? On leave siya today.
Anya. Wait, so wala ka rin kasamang umuwi? Kaya ko naman. Diyon na ako sa waiting shed. Ingat ka. Paalam niya. Ngunit sinundan siya ni Briggs doon. Maliwanag naman kahit papano dahil sa mga ilaw ng establishment sa paligid. Yun nga lang, parang ayaw namang huminto ng dumaraan tricycle. Mag-aabang ka rin? Nagtatakang tanong niya dahil iba ang ruta nito. Isa pa, lagi niya ito nakikita nagbubuk ng kotse. Sasamahan muna kita. Tila nag-aalalang untag nito. Napaubos siya. Sinubukang takpan ng gulat ang kuryente ng kilig sa kaibuturan niya. Oy, hindi na! Pigil ni Sophie. Anong hindi na? You're alone here. Look at the others. May mga sundo sila. May iwan ka dito. Kahit kasama mo si Luisa, hindi pa rin ako napapanatag. Ano pa kayo mag-isa ka lang? Tumalbog naman yata ang dibdib niya sa sinabi nito. Bakit naman kailangan mong mapanatag? Kabadong aniya. Well, para sa safety niyo. Sa bagay. Nakahinga siya ng maluwag bagaman dismayado ng kaunti. Ang assuming niya naman para isiping may iba pang dahilan. Ako nang papara ng tricycle. Or sumabay ka na sa akin. Huwag na, Briggs. Okay lang talaga. At saka makipot yung daan sa apartment namin. Tricycle na lang para door to door. Pigil niya. Briggs? You been calling me Briggs? Sumimangot ang lalaki. Kunot siya natawa. Ha? May problema ka ba sa pangalan mo? You're not mad at me? Did I annoy you or something? Umiling siya. Hindi mo ko tinawag na Prince Charming. Not even once for today. Anito na para bang nagmamaktol. Mukhang seryoso naman ito nagre-reklamo. Pasimpleng kinagati Sophie ang labi sabay hingang malalim. Totoo pala yung nababasa niya sa romance books noon. Yung mga paru-paro sa tiyan ng bida. Bakit? Ayaw mo na sa pangalan mo? Bigla siya nautal kahit mga alas kasana siya. I suddenly find my name boring. Ewan ko sa'yo. May tricycle na. Winasiwas niya agad ang kamay sa ere. Dali-dali siyang pumasok para matakasan ang epekto ng presensya ni Briggs sa kanya. Kuya, sa may papasok po ng Gardo Street malapit sa 7-Eleven. Anya. Kaya lang, laking pagkabigla niya na sumakay din na lalaki at tumabi sa kanya. San ka naman pupunta? Yan na yata yung kotse na nabook mo, oh. Bulalas niya rito. Sophie, kaysa naman mag-alala ako kung nakauwi ka ba na maayos. At least, share ako ngayon. Do you really think nahayaan kita mag-isa? Anito. Inabot itong pera sa tricycle driver. Kuya, pagkatapos sa kanila, pabalik na lang ulit ako dito. Keep the change po. Salamat. Ani Briggs at umandar na ang tricycle. Lubak ang daan kaya mauga ang biyahe. Muntik pa siyang mauntog pero mabilis ang kamay ni Briggs na dumapo sa ulo niya at napigilan ng impact. Mabuti na lang, malakas ang makina ng tricycle. Dahil kung hindi, baka narinig na nito ang kabog ng kanyang dibdib. Sa kabilang banda, kahit kulang sa tulog, kakatuwang hindi mapawi ang energy ni Briggs bawat araw. Abala siya sa coffee maker na magsalita ang kapatid sa likuran niya. I'm quite surprised you're still not quitting. Samantalang kulang ang araw nun na hindi ka nagre-reklamo kay Daddy. Ani Bruce. Well, I initially thought that the job was boring. I'm enjoying it now. Hinulog niya ilang ice cubes sa baso ng kape. What about the offer? Nakapag-decide ka na ba? I meant you have no other choice. Ikaw lang naman ang pwedeng maging head ng Sky Telecommunications, kuya. I'm for the Lopez Microfinance. Si Kuya Baron may sarili ng company. Paliwanag ng kapatid. Nagkibit-balikat si Briggs. Wala talaga sa puso niya maging head ng alinman sa kanilang kumpanya. Mas gusto niya setup niya ngayon. Simpleng empleyado. Kahit minsan, nagre-relay siya sa higher-ups sa mga reklamo, gaya ng pantry snacks na gusto ni Sophie. Gumuhit biglang ngiti sa labi niya matapos maaalala kung gaano kasaya ang babae. Seriously, kuya? Nagsasawa na ako sa arguments niyo ni Dad. Kailan ba ako nagka-interes sa negosyo, Bruce? Walang ganang aniya. Katunayan, labag pa sa loob niya ang pag-aaral ng business management. So, you really just want to work for Sky Telecom as a customer representative? You're basically their boss. Natatawang usal ni Bruce. Sumimsim siya sa iced coffee. It depends, okay? I can help with the management pero not necessarily na ako yung executive. May ship pa ako, bro. I'll go ahead. Mukha nga siguro siyang hibang dahil tawan-tawa si Bruce sa kanya. Nang makapasok sa kotse, ay sumagi ulit sa isip niya sinabi ni Sophie na nabook niya lang yon.
She's so cute. Nangingiti niyang bulong sa hangin. Bumati ang mga katrabaho na makita siya. Iilan silang maaga ngayong araw. Bagaman tumugon siya pabalik, automatikong tinahak ng mga mata niya ang puwesto ni Sophie. Nagtagpo ang tingin nila ngunit mabilis na umiwas sa babae. Hey, Anya na makalapit dito. Uy, hello. Ngumiti siya. got a good sleep? Sandwich pala. Salamat sa paghatid kagabi. You made this for me? Gulat niyan tanong. Nagbaon lang ako. Sobra naman kaya bigay ko na lang sa'yo. Kahit ano pang alibay ni Sophie, the fact na may ibinigay ito sa kanya, halos ikapunitan ng labi niya sa tuwa. Thank you, Sophie. Thank you so much. Hindi makapaniwalang Anya. Over naman sa thank you, Prince Charming. Sandwich lang yan, oh. Galing sa'yo eh. Mas masayang Anya ngayong muli nitong binanggit ang pet name na yon. Kung alam lang ng babae ang discomfort niya kahapon dahil sa lamig ng pakakitungo nito, balik sila sa dating gawi. Sabay mag-break sa pantry at ang nakasanayan niyang asara nila. Takpan niyo na maayos yung pagkain, guys. Parang malanggam na rito sa pantry. Pansin niyo rin ba? Pagpaparinig ni Diana. Ako, pansin ko. Segunda ni Gina. Pasimuno talagang dalawa sa pang-aasar. Bagay na pabor kay Briggs. Lagi na lang ako inaasar kay Sophie. Singit ni Jason. Huwag kang feeling dyan. Ani Gina. Humahalakhak ang mga ito pati si Sophie. Mariin niyang nilunok ang iritasyon. Everyone, break's done. Let's get back to work. Anya at nauna na sa cubicle. Pagkatapos ng trabaho, saglit pang nagpaalala ang TL sa gagawing team building sa weekend. Kahit pagod, bakas ang excitement sa mga katrabaho. Pero wala doon ang atensyon niya. Sophie, wala pa rin si Luisa. Ihatid kita ulit. Anya sa babae. Akmang aalma ito bagay na inunahan niya. Please, makukulitan ka lang sa akin. You know I won't let you go home alone. Samantala'y tumango na lang si Sophie. As usual, sumabay si Briggs sa kanya hanggang sa makalabas. Wala na rin naman siya magagawa. Usap-usapan na silang dalawa sa floor. Mabuting at hindi bitter si Marian sa kanya. Okay lang naman na dito lang sa waiting shed. Kahit huwag ka nang sumabay sa trike, babiyahe ka pa, masyado nang late. Pigil niya rito. At kung mamalasin nga, biglang pumatak ang ulan. Sophie, actually, I have my car at the parking ground. Car? Napakurap-kurap niyang usal. Hindi ko alam kung preference mo lang talaga mag-tricycle, kaya hindi ko na rin nasabi kagabi dahil nagtawag ka na. But I have my car with me. Mukhang walang dadaan masyado, I can drive you home. You know? Yung kotse nakikita kong sinasakyan mo? Sa'yo mismo? Yeah. Hindi ba Grab yun? Hindi mo na-book? No, I haven't tried that yet. Hindi nga pala tayo nagkakasabay before our shift kaya hindi mo siguro napapansin. Ako nga mismo, hindi mo gano'n napapansin eh. Sumimangot ito. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa lalaki at sa kotse nito. Kahit pa wala siyang masyadong alam sa kotse, sigurado siyang mamahalin yun. Sophie, lumalakas ang ulan. Akin ang payong mo. Ani Briggs. Binuksan nito yun at iginiya siya patungo sa kotse. Abala si Sophie sa paglibot ang tingin sa loob ng kotse hanggang sa maupo si Briggs sa driver's seat. Let's go. Ani to. Sige, ingat sa pag-drive. Ngumiti ang lalaki. Tama nga ito. Wala talagang dumaan tricycle. Bumuhos pa lalong ulan nang nasa kalsada na sila. Ang syung ako sa part na akala kong nabook mo lang tong kotse. Mukha ka nga rich kid. Komento niya. Tinawanan lang siya ni Briggs. Di, rich kid ka talaga. Hindi to basta-basta ma-afford ng simpleng mamamayan lang ano. Dagdag pa niya. Mas nagduda tuloy siya sa mga diskarte ni Briggs sa kanya. Paniguradong pampalipas oras lang siya nito. Stranded pa lang ibang sasakyan sa main highway dahil traffic. Pahinto-hinto tuloy ang biyahe. Sophie, you know I'm serious, right? Biglang sabi nito na para bang nabasa ang takot sa isip niya. Panalangan niyang gumalaw na ulit ang sasakyan dahil tila matutunaw siya sa nararamdamang tensyon. Also, I'm happy that your suitor backed up already. I'm so competitive. I don't give up without a fight. Hindi niya ako kakayanin kaya mabuti na rin tinigilan ka na. Anito. Suitor? Competitive? Parang sirampla ka siya bigla. Napakama si Briggs sa sentido.
Sorry, masyado ba ako mabilis? Mababasag na yata ang dibdib ni Sophie sa bilis ng kabog ng kanyang puso. Teka nga, balak mo ba akong ligawan? Bulalas niya. Sakto naman bumalik sa daloy ang mga sasakyan. Hindi na niya kailangang sabihin dahil memoryado na agad ni Briggs ang address niya. Lumiko sila papasok sa isang pathway. At saka lamang ito sumagot nang huminto sila sa tapat ng kanyang apartment. Sophie, I really like you. Hayaan mo ko ligawan ka. I don't mind waiting. I don't care if you don't like me now. I'll make you see and realize that I'm deserving of you anyway. Bulong nito, nakikiusap. Umawang ang bibig niya sa gulat. Itong guwapong lalaki na to, nakikiusap na manligaw? Nahirapan yata siyang huminga. You had an ex-suitor. Inaasar ka ni Jason. Oh, I'm sure some of our male teammates are also crushing on you. Pati sa ibang department, may iba roong natitipuan ka rin. Maybe they're just waiting for some chances to make a move. Buti na lang, tayong inaasar. Tayong pinag-uusapan. Tipid itong umisi. Napalunok siya sa matinding confession nito. Parang nawala nga ang pagod at antok niya sa pagkabigla. Makikipila rin sana ako, Sophie. Maraan saad pa ni Briggs. Gaya na lagi niyang ginagawa, dinaan niya sa biro ang intensidad ng lalaki. Inhale-exhale muna ako, Prince Charming. Medyo breathtaking yun eh. Unti-unting natawa ang lalaki sa kamarahang umiling. You get me down bad, Sophie. Sa ganyan mo talaga ako nakukuha eh. No pressure, alright? I'm just informing you so my next move wouldn't be confusing. Gusto ko lang malinaw ako, both in words and actions. I like you and I'll do my very best to prove myself worthy of a try. Usal pa nito at kumindat. Bolero. Anya sabay irap. Susungit-sungit kunwari kahit pa para na siyang maiihi sa kilig. Kulang na lang ay bumalinsot na si Sophie para lang patahimikin siya ng utak na makatulog na. Over naman kasi sa bola lalaking yun. Ano raw? Maraming nakakagusto sa akin kaya makikipila siya? Ay, nakakainis. Hinampas niya ang unan sa tabi. Feeling ko, ang ganda-ganda ko tuloy. Pigil ang iting bulong niya. Hindi naman pang model ang ganda niya. Pero presentable at malinis siyang tignan. Walang tikwas tuwing nakapusod ang buhok. Mapungay ang mga mata. May kaliitan ng ilong at makapal ang labi. Magaling lang talaga siya magdala ng sarili. Bumabiyahe na si Luisa para makauwi sa apartment nila bukas. Ano kayang magiging reaksyon nito kapag naikwento niya? Nagising siya kinabukasan sa kalabog ng pinto ng kwarto. Napasigaw pa siya sa takot. Huwag mo kong subukan kung sino ka man, kayang-kaya kita. Gaga ka, ako to. Boses ni Luisa yun. Dali-dali siyang bumalik-was at bumangon. Ang tagal mong bumangon. Buti na lang hindi mo inalis sa ilalim ng paso yung duplicate ng susi. Nakasimangot na anito. Mahigpit niya ito niyakap. Girl, biruin mo. Namiss kita agad. Anong oras ka nakarating? Halika, maghahanda ako ng almusal. Anya, saka humiwalay dito. Kumunot noon ni Sophie na makita ang surprise at excitement sa mukha ng pinsan. Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano nakikita ko. 2 araw lang ako nawala, girl. Marami na agad akong hindi alam. Ha? Imbes na sumagot, hinigit siya ng babae palapit sa bintana. Sophie, bruha ka talaga. Tama nga hinala ako. Impit na tili ni Luisa. Sigurado siya nagmumurang kamatis ang itsura niya. Ramdam niyang init sa magkabilang pisngi. Si Briggs nasa labas, pormado ang loko at may sunglasses pa. Nakasandal ang lalaki sa kotse nito, hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Ano yan, ha? Nawala ang pagod at antok ko. Bulala si Luisa at kinurot ang singit niya. Hinampas niya ang pinsan sa balikat bilang ganti. Manliligaw daw eh. Kabadong paliwanag niya. Tuluyan tumili ang babae dahilan para tumingala si Briggs sa dako nila. Animoy, kinidlatan siya kung makaiwas sa bintana. Maghilamas at mag-toothbrush ka, girl. Labasin mo dali. Parang may sariling buhay ang katawan na nag-ayos siya at nang matapos ay pinuntahan niya ang lalaki. Briggs, anong ginagawa mo dito? Good morning, Sophie. Here. Tugon nito sabay abot ng bulaklak. Ay, ang pagkatamis naman. Hiyaw galing sa dumaan tricycle. Mas lalo nag-init ang pisngi niya. Sa loob na lang tayo mag-usap. Maghahanda pa lang ako ng almusal eh. Nagmamadaling yaya niya rito.
Oh, don't worry. I bought rice meal and coffee. May fruits din for dessert. Wow! Meron din ba ako dyan? Sigaw ni Luisa mula sa bintana. Sinamaan niya ito ng tingin. Siyempre, Luisa. Natatawan sagot ni Briggs. Bigla ay na-conscious siya sa paligid. Laking pasasalamat niya nang walang pakalat-kalat na bra sa sofa. Upo ka. Muestra niya sa sofa. Akin na yan, Briggs. Ihanda ko na to Upo ka na lang din dyan, girl. Usap kayo. Tukso ni Luisa at iniwan sila roon. Anong ginagawa mo dito? Ulit yung tanong sa lalaki. What do you mean? Ganito naman ang maligaw, di ba? Are you mad about my surprise? I'm sorry, was this a turn-off? Bakasang ka ba kay Briggs? Hindi ako galit, nagulat lang. Salamat sa bulaklak at sa pagkain. Ngumiti ito, tila nakahinga na maluwag. So, this is a turn-on then? Hirit nito, umirap siya. I appreciate this Kaya lang masyado naman tong magastos. Ayoko nang ginagastusan ako. Ani Sophie. Noted, pero pwede ba kitang ihatid lagi? Isa lang naman tayo ng pupuntahan. Besides, gusto rin kita makita. Magkasama na tayo ng kalahating araw sa trabaho. Ano gusto mo pa ako makita? Kunwaring tawa niya. Kahit sa loob-loob ay malapit na siya matunaw. So what? I want to see you. Kung iisip mong magsasawa ako, be prepared to be wrong. Umiwas siya ng tingin. Saktong natanaw niya si Luisa na tahimik na tumili. Okay ng pagkain, guys. Formal itong untag ng makalapit. Saluhan mo na kami. Imbita na lang niya. At nang matalikuran nito, sa kanya pinakawala na ng gigigil ng ngiti sa labi. Ganun nga ang tagpo nila. Susunduin sila ni Briggs ng maaga habang may dalang pagkain at ihahati naman pa uwi pagkatapos ng trabaho. Ako nagluto niyan, so hindi na magastos, Sophie. Tila proud pang balita ni Briggs isang araw. Pero paano yun sa gas? Hindi naman pwedeng sagot mo lahat. Hatian ka na lang namin. Pilit niya. Wag na, nakikialmasal naman ako dito sa inyo. Ikaw naman na may dala niyan Sophie, I badly want to do all this for you. Please? Sumimangot ang lalaki. Ngumiwi siya. Naiinis siya sa sarili dahil bakit ang bilis niyang bumigay dito. Hindi naman siya ganoon sa mga dating manliligaw. Sophie, huwag na tayo sumabay sa nirentahang van ni TL. Ani Briggs nang nasa trabaho na sila. Nasa pantry sila. Bukas na nakaschedule na team building activity sa resort. Bakit naman? Kumibit balikat ng lalaki. Masikip? Tigilan mo nga ako, Briggs. Bakit nga? Sabay ka na lang sa akin. Ngisi nito. Sasakay ka na rin sa van. Hindi ba pasabay ang tingin mo doon? Pero hindi naman kita masasolo. Ang lalaki at sumimsim sa baso. Muntik pa siyang mabilaukan sa sandwich. Agad namang iniabot ni Briggs ang baso nito. Ang landi mo talaga. Inirapan niya ito. Sa'yo lang naman. Nakangising depensa ni Briggs. Parang kailangan niyang talian na maigi ang puso. Dahil kaunting sungkit na lang, baka mahulog na yon ang tuluyan. Kapag tayo talaga na chismis, kasalanan mo Ani Sophie. Kung sa bagay, lagi naman pala silang laman ng chismis. Hindi na rin bago yun. Wala siyang panama sa pangungulit ni Briggs. Ito pa mismo nagpaalam sa TL na hihiwalay sila sa grupo at susunod na lang sa resort sa mismong araw ng team building. Pangiti-ngiti lang ang lalaki. Dadan ako sa drive-thru. Tell me what you want, okay? Paalam nito. Nahuli niya nakangiting refleksyon sa bintana ng kotse. Nang maka-order, nilantakan nila yon habang nakapirmi ang sasakyan dahil sa traffic. Nandito na lovebirds. Rinig niyang bulungan ng mga kasamahan pagdating nila. Kaya nga team building tapos hiwalay. Pasaring ni Marion. Hindi umimik si Sophie. Kausap ni Briggs ang ibang teammates kaya malaya itong magparinig. Natahimik ang lahat na magsimula ang program. Ramdam niya ang paglapit ni Briggs sa kanyang tabi. Today, we're all taking a break from the heavy calls. Deserve natin to, so I hope everyone gets to enjoy and learn from the activities we prepared. Panimula ng TL. Isa-isa nitong binasa ang schedule ng activities at ang assigned facilitators. Napag-usapan na yun sa GC kaya hindi na pinaliwanag pa. Sana partners tayo, matatalo ko kapag hindi. Bulong ni Briggs. Competitive ako, Prince Charming. Hindi ubray ang kaharutan mo. Kapag on game, eyes on the goal. Anya. Copy that, Mom?
Umangat ang gilid ng kanyang labi. For our first activity, we're playing Pass the Water. Anunsyo ng TL. Si Gina ang facilitator sa laro. Hinati sila sa dalawang group. Natawa siya nang sumimangot si Briggs dahil hiwalay sila. Napawi lang yun dahil ang nasa unahan niya ay si Marion. Matapos ang hudyat ni Gina, tuloy-tuloy ang pagpasa ng bucket ng tubig. Bilis guys, pero maingat pa rin. Remember, paramihan ng tubig sa bucket ha. Paalala ni Gina. Tensyonado si Sophie nang siya na sasalo ng bucket. Pero imbis na mahawakan yon, bumuhos sa mukha niya malamig na tubig. Winner ang left team! Anunsyo ni Gina. Team iyon nila Briggs. Sasalo na lang kasi. Iritadong paninisi ni Marion. Mapait ang ngiti niya. Kasalanan niya pang hindi ito nagpapasa na maayos. Hey, be careful the next time, Marion. Seryosong saway ni Briggs na nooy may bitbit ng tuwalya. Ayaw niya maging petty pero hindi napigilan ni Sophie na yabangan ito ng tingin. Kunin niyo ng prize niyo, winning team. Next game guys, bring me. Si Marion ang facilitator dito. Ani Gina. Gaya ng hinala niya, kahit may tsansa na sana siyang mauna, sadyang lalayo si Marion na tatanggapin ang mga nakuha ng ibang teammates. Si Gina ang nanalo doon. Ilan laro pa bago dumating ang buffet meal, hindi na nakapagintay ang iba at naligo na sa pool. Okay na ba tong kanin mo? Gusto mo ba nitong hipon? Mga tanong ni Briggs. Ako na talagang kukuha. Kumain ka na't baka asarin na naman tayo. Bakit? Masama ba kung gusto kong pagsilbihan ka? Che? Singhal niya bagay na tinawanan nito. Nanatili siya sa cottage habang kumakain. Ganon din si Briggs sa para bang ayaw malayo sa kanyang tabi. I hope I'm not scaring you. Anang lalaki. Ano't matatakot ako sa'yo? Alam ko masyado akong vocal. I don't know if it's too much, if I am being too much. This is the first time I like someone this way. Kaya gusto ko lang na sigurado kang gusto kita. Nakangiting sabi nito. Umugong ang pintig ng dibdib sa kanyang tainga. Wala siyang nasagot. Lagi na lang nakaka-speechless ang lalaking ito. Naagaw lang ang atensyon niya sa isang pamilyar na bagong dating. Mukhang ookupahin nito ang kabilang cottage. Briggs? Rinig niyan tawag na isang lalaki sa kabilang cottage. Mr. Wilson! Hey, what are you doing here? Akala ko ba'y wala kang hilig sa mga beach resort? We're on a team building, sir. Sagot ni Briggs. Ah, yes. You're preparing for your position to be the next head of Sky Telco. Your parents must be proud of you. Ani Mr. Wilson. Wala pa sa plano ko, sir. For now, I'd like to start from the bottom and work my way up later on. Kumunot ang noo ni Sophie sa narinig. Am I interrupting something? Ani Mr. Wilson sabay lingon sa kanya. Bumaling naman sa kanya si Briggs. Mr. Wilson, this is Sophie. Nililigawan ko. Pakilala nito sa kanya. Namilog ang mga mata niya sa magkahalong gulat at hiya. Tumawa naman si Mr. Wilson. A word of advice, Iha. Kapag may gustong batang ito, naku, wala ka nang magagawa. Han, come here. You have to see this. Tawag ni Mr. Wilson sa kung sino. Parang huminto mundo ni Sophie na matanaw ang pamilyar na mukha. Nice to see you again, Mrs. Wilson. Bati ni Briggs sa babaeng lumapit. Hello, iho. Send my regards kina Amanda, okay? At nang magtama ang mga mata nila ni Mrs. Wilson, parehong nawala ng kulay ang kanilang mukha. Mrs. Wilson, si Sophie po pala, nililigawan ko. Nakangiting sagot naman ni Briggs. Pero nanuot na ang kirot at sama ng loob sa kanyang kalamnan na hindi niya mapeke ang ngiti. Hanep pa. Ang saya-saya mo sa pamilyang yan na parang wala kang inabando ng mga anak. Mapakla niyang bulong sa sarili matapos muling masilayan ang ina. Si Demi Ramos na ngayon ay Wilson na. Ang inang pumasok na kasambahay sa Manila matapos mamatay sa lung failure ang kanyang Papa Ruel. Kasama ng kanyang ina ang Tia Jocelyn nang mamasukan ng mga ito. At tanda pa rin ni Sophie kung paano siya nang wasak na malamang nagpakasalito ulit. Hindi na ito umuwi pagkatapos. Mula noon, bank transfer na lang ang komunikasyon nila. Sa kanya lang tinanggihan ang padala nito na makagraduate na siya sa college. Excuse me. Ani Sophie sabay alis. Wala na siyang energy hanggang sa matapos sa mga gawain.
Gusto na lang niya na umalis at makalayo sa lugar na yun. Hey, Sophie, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Briggs na marating nila ang parking lot. Briggs, thank you sa pagsabay sa akin. Sa van ako sasakay pa uwi. Why the change of plans? I thought we'd go together. May nagawa ba ako hindi mo nagustuhan? Kabadong tugon ng lalaki. Umiling siya. Paanong kilala mo mga Wilson? Sa halip ay tanong niya. A family friend, Sophie. Is there something wrong? Hindi siya mapakali mula sa pakanina. Family friend? Yeah, my family has been in a good friendship with Mr. Wilson. Mrs. Wilson is his second wife and she's kind and sweet. Kaya madali rin naming nakasundo. Kind and sweet? Sarkastikong sabi ni Sophie. Sophie, you're making me scared. Nagbago ang mood mo nung makausap mo sila. Is everything okay? Hindi siya nakaimik. Sa halip ay nag-init lang ang sulok ng mga mata. Nanggagalaiti siya sa sarili dahil hanggang ngayon, may tampo pa rin siya sa ina. Sa van na lang ako sasakay. Imbes ay aniya. Oy, LK ba kayo? Kansyaw ni Gina. Sophie, you know that you can trust me with your feelings. Malambing na bulong ni Briggs. Mabigat eh. Legal stage pa nga lang. Baka isipin mo mababurden ka na agad sa mga problema ko. Anya. What? Of course not. Please, get in the car. I'm much more than willing to listen to your problems. Wala na rin siya nagawa lalo't bumuhos na ang luha sa mukha niya. Agad siyang pumasok na maramdamang pinapanood sila ng katrabaho. Sorry. Ani Sophie. Hey, it's fine. Ani Briggs at pinandar na ang makina. Tahimik lang itong nagmamaneho habang pigil niya naman ang mga hikbi. Paano mo nasabing sweet and kind si Mrs. Wilson? Muli niyang tanong dito. When we visit their house, she's hands-on with their kids. Gaya kanina sa cottage. Wait, why are you so curious about her? Umiling siya, ngayon kalmado na. Family friend niya sila. Businessman si Mr. Wilson. Iisang mundo kayo. Kung ganon, big time ka pala. Sa halip ay aniya. You sound like you're disappointed. It's my parents that are rich, Sophie. Mas gusto ko ng simpleng buhay. Yung ako ang talaga naghihirap. Hindi naman ako disappointed. Kita na rin naman sa'yo na mukha kang alta. Natawag pa nga kitang Prince Charming eh. Ang layo lang ng agwa natin sa buhay. Are you rejecting me? Mahina nitong tanong. Napansin niya pang pagigpit ang hawak ni Briggs sa manibela. Hindi. Tanggi niya agad. So, gusto mo ako, ganun ba? Lumawak ang ngiti na lalaki. Che, huwag ka nga pala desisyon. Humalakhak tuloy ito. There, mas gusto ko nagsusungit ka kaysa makita kang umiiyak ka. Sorry sa drama ko, Briggs. Ang awkward na tuloy. You're so cute, Sophie. Sinamaan niya ito ng tingin. Seryoso nga. Oh, bakit? Seryoso rin ako. Kahit papano, gumana ang pakiramdam niya sa biyahe. Hindi na rin inungkat ni Briggs ang pag-iyak niya. Saan tayo pupunta? Hoy, baka kung saan mo ko dalhin ah. Hindi porke gwapo ka, papayag ako sa mga gusto mo. Puna niya na nag-iba sila ng liko. You're judging and praising me at the same time. Simangot ito. Ako mang sasagot pa siya pero huminto ang kotse sa gilid ng kalsada. Manonood tayo ng sunset. Dagdag ni Briggs na lumabas na para pagbuksan siya ng pinto. Sa kanya lang napagtanto ng ingay sa paligid ay galing sa alon ng dagat. Umawang ang bibig ni Sophie sa ganda ng papalubog na araw. Do you feel better now? Anang lalaki. Salamat. Parang may humaplo sa puso niya dahil gano'n na lang ang pag-aalala ni Briggs. Anong favorite mong pagkain bukod sa tuna sandwich or ulam? Tanong ni Sophie nang may ideya na isip. Chicken, kahit anong recipe basta may chicken. Okay, ipagluluto kita. Ani Sophie. Sigurado nagmumurang kamatis ang itsura niya dahil ramdam niya ang init sa kanyang pisngi. Natapos ang araw na si Briggs pa rin ang kausap ni Sophie. Sa apartment nila ito naghapunan na magluto siya ng pininyahang manok. At ngayong maghahating gabi na, wala pa ring mintis ang messages nito. Ewan niya ba, hindi naman siya ganoon sa dating manliligaw. Paano natibag ni Briggs ang pusong matagal niyang binakuran? Good night, Sophie. Can't wait to see you tomorrow. Huling chat ng lalaki bagay na paulit-ulit niyang binasa.
Pero mabilis na nawala ang saya sa dibdib niya nang pumasok ang tawag ni Axel. Napatawag ka? Kumusta kay Mikael? Ate, tumawag si Mama kanina. Kinatita, gusto niya raw tayo makita. Luluwas kami dyan ni Kael. Luluwas? Ipapasundo kami ni Mama, ate. Pwede raw kaming tumuloy sa bahay nila. Halos manggalaiti siya sa galit. Gustong-gusto niyang ipaalala sa mga kapatid na iniwan sila ng ina. Pero hindi niya naman kayang sirain ang saya sa boses ito. Ate, nandyan ka pa ba? Huwag na kayo magpasundo. Magbus kayo. Magsisend ako ng pamasahe. Aabangan ko kayo sa terminal. Umabsent si Sophie kinabukasan. Alam na iyon ni Luis at sinabihan pang sa apartment na lang patuloyin sina Axel at Kael. Ate! Ilang buwan na nga rin nung huli niya makita ang dalawa. Bakit parang tumangkad kayo? Batay niya pabalik sa mga ito. Gutom na ako, ate. Ani Kael. Tara, may fast food dyan. Sa bahay na ni Mama, maghahanda raw siya para sa atin. Pigil ni Axel. Excited talaga kayo? Si Kuya Axel lang. Simangot ang bunso. Sus, inagaw mo pa nga cellphone sa akin nung tumawag si Mama kay Tia Jocelyn eh. Ito talaga, bakit ayaw mo kami na excited ka? Feeling mo cool ka niyan? Inagaw kasi gusto akong kausap, ayaw mo pang ibigay. Ngayon lang tayo nagkita, mag-aaway pa kayo sa harap ko? Sorry ate. Sabay na sabi ng dalawa. Saktong dumating ang nabuk niyang kotse. Bibisita lang kayo ha, nakakaya namang makituloy. Anya. Sabi ni Mama, okay lang daw ate. Sagot ni Axel. Kahit na, sa apartment na lang namin ng ate Luisa ninyo. Hindi naman na ito nakipagtalo. Ramdam niyang nerbiyos nang malapit na sila sa village. Ma'am, exclusive po dito eh. Hanggang dito lang tong kotse. Anang driver. Sige po, bababa na kami. Salamat po. Ang gaganda ng bahay. Bulong ni na Axel at Kael. At tuluyang nanlamig ang palad niya na mag-doorbell sa isang gate doon. Itong bahay ni Mama? Bulilis ni Kael. Yan palang hindi excited. Asar dito ni Axel. 17 years old na si Axel habang 50 naman si Kael. Pero daig pa ng mga ito mga paslit kung mag-asaran. Umatras si Sophie sa likuran ng dalawa matapos bumukas ang gate. Mama! Excited na hiyaw ng dalawa. Axel, Kael, binata ng mga anak ko. Anang kanilang ina saka pinupog ng halik ang mga pisngi ng mga kapatid niya. Mariis siya napalunok nang bumaling ito sa kanya. Sophie, halika anak, pasok tayo sa loob. Maingay ang mesa dahil sa mga kwento ng kanyang dalawang kapatid. Pilit niya namang kinain ang hinanda ng mama niya. Nag-day off ka, Sophie? Biglang baling ng ina sa kanya. Absent po. Si ate kasi, hinatid pa kami dito. Huwag na daw kami magpasundo, ma. Sumbong ni Axel. Pwede kaming magbakasyon dito minsan, Mama. Ani Kael. Oo naman, sabihin niyo na sa akin. Ayaw mo po bang magbakasyon sa baryo? Si Kael ulit. Sorry anak, busy si Mama rito eh. Parang matatawa si Sophie sa narinig. Bakit pala biglang gusto niyong makipagkita? Tanong niya rito. It's been a while anak, namimiss ko na rin kayo. Alam ba ng asawa mo nandito kami? Dagdag niya pa. Yun nga rin ang reason ko, Sophie. Gusto ko magkakilala na kayo. Wow! After 4 years, ngayon mo lang naisip yan? Sa isip-isip ni Sophie. I hope it's not too late. Sana mapatawad niyo ako sa mga pagkukulang ko. Natahimik tuloy ang buong dining. Alam ko may tambay sa akin, kaya hindi ko na rin ipinilit na ipakilala kayo kay Richard at sa iba ninyo pang kapatid. Patuloy ng kanyang ina. Pwede naman tayo magsimula ulit, di ba? Sophie? Alam nitong sa kanilang tatlo, siyang may hinanakit pa rin. May barang namuo sa lalamunan niya. Bakas din ang lungkot sa mga mata ni na Axel at Kael. Para po sa mga kapatid ko. Anya sabay buntong hininga. Nabasag ang usapan na may kung sino maingay sa sala. Mami! Anang isang babae. Si Charisse, ang kapatid ninyo. Nakangiting pakilala ng ina rito. Oh, are they the ones you've been telling me about? Stepsisters and brothers ko? Namilog ang mga mata nito. Mukhang ilang taon lang agwat niya kay Charisse. Hi, nice to meet you.
Lumapit ang babae para bumesa sa kanilang tatlo. Kasama ng brothers mong driver, sino nagatid sa'yo? Malambing na tanong ng mama niya sabay ayos sa buhok ni Charisse. Umiwas si Sophie ng tingin matapos gumapang ang selo sa loob niya. Ako po, Mrs. Wilson. Sabat ng isang pamilyar na boses at lalong tumindi ang selo sa dibdib niya nang makita si Briggs. Oh, umulan pala? Bakit basa ka, iho? Humagikik si Charisse. Excuse us muna, I'll get him some clothes. Halika sa room ko, Briggs. Tila nagpanting ang tainga ni Sophie. I'll wait here, Cha. Pigil na lalaki. Ha? Don't tell me nahiya ka kay Mommy. Oh, she knows about us. It's fine. There's nothing about us, Cha. Dito na lang ako. Mapait ang umiti si Sophie. Axel, Kael, magpaalam na kayo. Anak, ayaw niyo mag-lunch muna? Anang mama niya. Aalis na po kami, tapos na rin naman tayo mag-usap. Kung yun lang pong gusto niyo sabihin, uuwi na kami. Ayoko namang umabsent ang matagal ang mga kapatid ko kaya babiyahe na sila. Salamat po sa pagpapatuloy. Nilampasan niya si Briggs sa pintuan. Sophie, habol nito. Please, yung sinabi ni Charisse, wala lang yun, Sophie. Nang makalabas ay tinuon niyang pag-message sa kaninang driver, kasama ng pagsundo sa usapan nila. Sophie, are you mad? Kababata ko lang si Charisse. Hinawakan nito ang siko niya dahilan para mapahakbang siya palayo. Sophie, hindi kita niloloko. Kabadong paliwanag nito. Oy, ano yan ate? Saksal yun. Hinahanap ka sa loob. Maangas sa sambiti Kael kay Briggs. Mga kapatid kay ni Sophie? Nangingiting ani Briggs. Kaibigan mo to ate? Imbes ay baling ni Axel sa kanya, ni hindi niya pinansin ang tingin ni Briggs. Hindi, may tinanong lang. Tara na, nasa labas na raw yung driver. Samantala'y gano'n na lang ang takot ni Briggs nang itanggi siya ni Sophie. Absent daw ito ayon sa TL nila kaya wala na rin siyang ganang pumasok. I'm sorry, okay? It's the first time that I met my stepsister. You didn't tell me na may nililigawan ka. Ani Charisse. Hinilit niya ang sentido. Kaya siguro umiyak ang babae na makausap si Mrs. Wilson. Noon niya lang napagtanto ang dahilan. I'll help you explain to her. Stranded ako sa mall and you're available kaya naihatid mo ko dito. No need. I have to go, Charisse. Pakisabi na lang kay Mrs. Wilson. Paalam niya. Pinandar niya ang kotse patungo sa Lopez Holdings, ang family company nila. Dumiretso siya sa pinakamataas na palapag ng gusali. Good morning, Mr. Lopez. Dad, I'm sorry to come here unannounced, but I want to tell you that I made my decision already. Salubong ni Briggs sa amang si Bobby. I'm now ready to be the Sky Telco's newest executive. From my experience as a regular employee, I have found out all the flaws and possible improvements in our system there. It's long overdue, Briggs. Of course, what made you realize that? I know I'm capable. Besides, Kuya Baron has his own company. Bruce has been managing our microfinance. Sky Telco should be my obligation. Panimulan niya. But more than that, I want to impress a girl, Dad. Ilang segundong nanahimik ang ama niya bago ito humalakha. I will manage it responsibly anyway. I took up a business-related program. I've got proper training abroad. Ngayon nga, I'm still working at Sky Telco to prove myself. I know that. You don't have to enumerate your efforts. Like I said, it's long overdue. Matagal ka na dapat na executive. Babae lang palang katapat mo. Putol nito. Hindi lang siya babae, Dad. Salubong ang kilay na giit niya. My apologies. Okay then, the company should welcome you as executive tomorrow. And if you get that girl, introduce her to us. Anito. You will meet her. Sisiguraduhin ko yun. Saad ni Briggs. Mabigat ang loob ni Sophie sa mga sumunod na araw. Kaysa piliting pumasok, nag-file na lang siya ng leave. Ginala niya rin muna kasi sina Axel at Kael bago pinauwi para makahabol na sa klase. Girl, pansin ko, hindi na bumibisita si Briggs. Binastad mo? Tinigilan ka na? Ani Luisa. Nakwento niya lahat dito puwera kay Briggs at dumaplis na naman ang kirot sa dibdib niya na maalala ang lalaki. Baka meant to be single ako, Luisa.
Baka may kulang sa akin kaya hindi ako matagalan ng manliligaw ko. Nililigawan pa nga lang ako, naluloko na agad. Niloko ka rin ni Briggs? Galit na bulyaw ng pinsan. Hindi ko sure. Ano hindi mo sure? Di ba nung pumunta kami sa mga Wilson, nakita ko siya. Kababata niya pala yung stepsister ko. Inunahan ako ng selo sa takot kaya ako tong hindi siya pinapansin. Pinatigil mo naman ligaw? Hindi naman directly. Nung tanongan ni Axel kung kaibigan ko siya, sabi ko hindi Naku po, kaya pala lugmok ang ate mo. Komento ni Luisa. Nakikita mo ba siya doon? Umiling ang pinsan. Mayaman yun, sigurado nagsawa na sa trabaho, siguradong naumay na sa akin. Bagay sila ni Charisse, parehong rich kid. Nagsiselos sa bulong niya. Imposible. Baliw sa'yo si Briggs, no? Hindi yung maghahanap ng iba. At saka ano ba? Kailan ka pa naging insecure? Kung ayaw ni Briggs, kawalan ka niya, no? At ako, Sophie, pumasok ka bukas. In-announce kasi kanina na may bagong executive. Tumango siya. Walang pakialam sa kung ano man ang bago sa kumpanya. Kinabukasan, kabado si Sophie dahil magkikita ulit sila ni Briggs. Paano ko siya kakausapin? Magsasorry ba ako? Paano kung wala ni siyang oras sa akin? Bulong niya habang nasa elevator. Usap-usapan sa floor ang tungkol sa bagong CEO. Pero ang atensyon niya ay nasa bakanteng cubicle na lalaki. Dismayado siya na walang Briggs na nagpakita sa oras na yon. Gina, pumasok ba si Briggs nitong mga nakarang araw? Pasimple niyang tanong. Hindi mo alam? Hindi niya sinabi sa'yo? Bulalas ito. Ang alin? Sasagot pa sana ito nang pumasok ang TL. Heads up everyone, the chairman is coming with our new executive. Once they're here, pause and greet, okay? Kinabahan siya bigla. Ganon din ang reaksyon ng iba. Si chairman mismo magpapakilala sa bagong executive? Hindi siya mapakali sa pwesto sa kaba. Nang makarinig ng mga yapak sa hallway, kusa silang napatayo para salubungin ng chairman. Sumenyas ito kaya naupo rin sila ulit. This is where you work at? Anito sa katabi. Kulang na lang ay mahulog ang panga ni Sophie sa sahig dahil ang kausap ni chairman ay si Briggs. Yes, sir. May kasunod na staff ang mga ito at ibang mataas sa posisyon sa kumpanya. Saglit na nagtama ang mga mata nila ng lalaki bago lumipat ang mga ito sa kabilang department. Ang taas mo, Sophie! Ibang level ang office romance nyo. Sana nakipagagawa na kami kay Briggs kay Mr. CEO nung una pa lang. Biro ni Gina. Nabuhay bigla ang dugo sa katawan niya. 1 linggo mula nung announcement, hindi na sila nag-usap pa ni Briggs. Agad nang natanggap ni Sophie na siguradong face lang siya sa buhay nito. Baka na-develop lang. Araw-araw ba naman kami magkausap? Kumbinsi niya sa sarili. Iba na ang katabi niya sa cubicle. May ibang teammates na umalis na. Pero siya naroon pa rin. Mas kita niya na ang agwat nila sa buhay. Kung may gusto man siya sa lalaki, ililihim na lang niya. Hindi na para maghabol pa o kung ano. Makalipas ang ilang linggo ay lumuwas ulit ang mga kapatid niya para sa karawan ng mama nila. Happy birthday, Mama! Bati ni na Axel at Kael. Buti nakarating kayo. Hindi naman sila out of place sa engranding backyard dahil sa formal attire na kanilang suot. Suot ang mga sa mga kapatid niya habang beige dress ang kanya. Ang gagwapo at ang ganda ninyo. Dagdag ng kanilang ina. Binati rin sila ni Mr. Wilson. Welcome naman sila roon, sadyang ayaw niya lang maglagi. Sis, glad to see you again. Dinamba siya ng yakap ni Charisse. Oy, hello. Pilit ang ngiti ni Sophie. I really want to talk to you. Kunot noon niya itong tinignan. About Briggs, ani Charisse. May sumakal sa dibdib niya pagkarinig sa pangalan ng lalaki. Katunayan, isa pang dahilan bakit niya tinanggap ang invitation ay para sa lalaki. Siguradong pupunta yun. Feeling ko I was at fault Walang kami okay. We were just close enough para yayain siya sa room ko. No malice, he's like a brother to me. Tumango siya kumbinsido sa sinabi nito. Inunahan lang talaga siya ng takot gawa ng past experiences niya na agaw ang pansin nila nang umingay ang mga bisita. Thank you for coming, Bab. Salubong na Mr. Wilson kay Chairman Lopez. Bumeso naman ang kanyang ina sa magandang babaeng kasama nito.
Sa likuran nila ay ang isa pang lalaki at si Briggs. Napasinghap siya sa porma nito. Unang beses niya nakita ang lalaki sa black tuxedo. Manghinayang ka sa sinayang mo, Sophie. Singhal niya sa sarili. Tumakbo palapit sa mga ito si Charisse at isa-isang binati ang bagong dating. Amanda, Bob, sila mga anak ko, si Axel at Kael. Rinig niyang pakilala ng kanyang ina sa mga kapatid. Ito si Sophie, may uni ka iha. She works at Sky Telco. I'm sure Briggs knows her. Magkatrabaho kayo noon, right? I've seen you at the resort together. Patuloy nito. Mari siya napalunok sa titig ni Briggs. Good evening, Chairman, Madam, and Mr. Lopez. Nauutal na bati niya. You look beautiful. Tugon ni Briggs. Muntik pa siyang masamid sa sariling laway. Ngumisi tuloy ang lalaking kasama nito. Siya pala, kuya. Shut up, Bruce. Asik ni Briggs dito. Mapapaso ang kung sinong hahawak sa pisngi niya ngayon. Mabuti nagpatuloy ang program ng event habang sineserve sa bawat mesa ang mga pagkain. May gusto ba yun sa'yo, ate? Usisa ni Axel. Obvious ba? Sabad ni Kael. Akala ko hindi mo kaibigan. Malamang hindi. Kung nagkakagustuhan sila, edi more than friends. Bakit ba sabad ka na sabad? Ikaw ba kausap ko? Axel, Kael, maging disente nga kayo. Wala kayo sa bahay. Mariin yan saway. So, totoo nga nagkakagustuhan kayo? Pilit ni Axel. Oo. Anya sabay tango. Nagpalitan ng ngisi sina Axel at Kael. Really? Anang isang boss sa likuran niya. Tila na estatwa siya sa kinaupuan. Really, Sophie? Ulit ni Briggs. Tumayo siya at naglakad palabas. Sa labas tayo mag-usap, hindi kita marinig. Alibay niya. I meant, pwede po bang sa labas na lang, Mr. Lopez? Sumimangot si Briggs. Sure, after you. Tumigil si Sophie malapit sa gate, pero imbes na magsalita, napatitig na lang siya sa guwapong mukha nito. Okay lang naman kung titigil ka na, no hard feelings. At saka mahirap din naman kung itutuloy mo pa sa dami ng responsibilities mo ngayon. Kabadong simula ni Sophie. Tama talaga ako. Higit ka pa sa rich kid. Sa'yo pa naman ako nagraran tungkol sa trabaho. Tapos ikaw palang boss ko. Kunwaring tumawa pa siya. I missed you. Sa halip ay bulong na lalaki. Ha? I'm sorry if I wasn't able to talk you this past few days. Galit ka pa rin ba? I thought I should give you some space. Anong sinasabi mo, Briggs? Hindi naman tayo mauubusan ng responsibilities. Pero sa mga gagawin ko, gusto ko kasama kita, Sophie. Didn't I say I am willing to wait for you? Besides, I never wanted this position nor this job. I only stayed because of you. Dagdag pa nito. Para ba nakapaghinga ang puso niya sa paliwanag ng lalaki? I only wanted to be at the top to impress you. Sino naman ako para i-impress mo? Well, you're the woman who caught my heart. Nakangiting tugon ni Briggs. Pero kasi baka isipin ng iba na gusto lang kita dahil mayaman ka. Ayoko nun. Pinaghirapan ko lahat na meron ako. Tinawid ni Briggs ang distansya nila. Bakit? Gusto mo rin ba ako? Hamon nito. Umiwas siya ng tingin. Sino bang hindi? Lahat naman may gusto sa'yo. Ang nararamdaman mo lang importante sa akin, Sophie. Whatever your reason is, as long as you feel something about me, then I'd be the happiest. Please let me know. Do you like me too? Do you love me too? Napapikit si Sophie sabay tango. Bago pa man magmulat ulit, naramdaman niya ang pagdampi ng halik nito sa kanyang labi. Briggs, nalili yung tawag niya rito. Tayo na, walang bawian, Sophie. Hindi kita pakakawalan. Until your surname becomes Lopez. Remember that. May isang salita nga ang lalaki. Nang ika-second anniversary nila, nag-propose ito sa mismong birthday niya. Mabilis pero alam niyang pareho silang sigurado. At wala pang ilang buwan matapos silang magpakasal. Malusog na kambalang ipinagbuntis niya. What are you going to name them, love? Malambing na tanong ni Briggs. Wala pa ako maisip eh. Pero ang gusto ko, rhyme. Yung halos pareho lang din ang spelling. Annie Sophie.
Bibisita si na Mama at Dad bukas. They wanted to suggest names. Love, busog sa regalo itong mga batang to panigurado. Unang apo ba naman, kambal pa. Tawa ni Sophie. Kinintalan siya ng halik ni Bricks sa noo. Thank you for making me the happiest man in the world. Araw-araw ba sasabihin mo yan sa akin? Ikaw to nagpuno ng pagmamahal sa akin, Bricks. You make me feel that I'm worth it. Hindi ko kailangang magtanong palagi kung anong kulang sa akin. At ang pangarap kong kumpletong pamilya, tinupad mo na. Naluluhang sabi niya. This is my dream too. A contented life with a happy family. To love and be loved back. And you made it happen. Aalagaan kita. Kayo ng kambal natin. Naging stay-at-home mom siya. Pinarealize sa kanya ni Bricks na masarap palang makaranas ng princess treatment. Buong buhay ko, natutunan ko nang tumayo mag-isa. Finally, hindi na ako matatakot na mag-isa ulit dahil nandiyan ka. I love you so much, Bricks. Napahagulgol tuloy si Sophie. Shh, you're worth it and I love you more. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!